Amon! Kailan ka pa nakalaya? Kanina lang. Dito nga kagad ako tumuloy. Ako yun. Sino nga ba ang hindi nakakakilala kina Guy at Phoebe? Tinaguri ang most popular love team of all time sa Philippine show business noong kasagsagan ng kanilang kasikatan. Binulabog ni Nora at Tirso ang mundo ng local showbiz noong dekada 60 hanggang dekada 80. Si Nora Honor na karaniwang tinatawag bilang Ate Guy, ay isang kinikilalang Filipina actress, recording artist, at film producer. Si Honor ay lumabas na rin sa ilang mga stage play, palabas sa telebisyon, at konsyerto. Siya ay kilala bilang Philippine cinema superstar. Si Nora Honor ay ipinanganak bilang Nora Cabaltera Villamayor sa baryo San Francisco, Iriga City, Camarines Sur Province kina Antonia Cabaltera at Eustacio Villamayor. Siya ay may 9 na kapatid, kabilang si Eddie Villamayor, isang dating artista. Bago ang kanyang katanyagan, nabuhay siya sa isang kahirapan sa pagkabata at nagtitinda ng mani sa mga bus at malamig na tubig sa harap ng Bicol Express train station upang mabuhay. Nag-aral si Honor sa Mabini Memorial College, 1959 hanggang 1960, noong siya ay nasa unang baitang at lumipat sa Nichols Air Base Elementary School, 1960 hanggang 1962, nang siya ay umabot sa ikalawang baitang. Nagtapos siya ng high school sa Jean Rosa de Leon Memorial College sa Parañaque, isang sangay ng Centro Escolar University. Naging kampyon siya sa The Regold Jamboree Radio Singing Contest, sa pag-awit ng kantang, You and the Night and the Music. Pagkatapos nito, nanalo siya sa isa pang radio singing contest, The Liberty Big Show. Sumali siya sa pambansang paligsahan sa pag-awit, ang Tawag ng Tanghalan, at natalo sa kanyang unang pagsubok, ngunit naging kampyon sa kanyang pangalawang pagtatangka. The Grand National Finals of Tawag ng Tanghalan noong May 29, 1967, na inawit ang Moonlight Becomes You. Isa ang multi-awarded actor na si Tirso Cruz III sa masasabing pinakakilala at respetadong artista sa bansa. Sa hindi na mabilang na iba't ibang proyekto nito sa pelikula man at telebisyon, nananatiling mahusay at remarkable ang bawat role na ginagampanan nito. Si Tirso Cruz III ay may totoong pangalan na Tirso Silvano Cruz, ipinanganak noong April 1, 1952. Ang pamilya Cruz ay kilala sa Philippine entertainment industry bilang isang pamilya ng mga mang-aawit at tumugtugtog ng iba't ibang instrumento at gumagawa ng mga kanta. Bilang bahagi ng angkan ng Cruz, sumali si Tirso sa show business, at pumirma bilang contract star ng Sampaguita Pictures. Sino nga ba naman ang makakalimot sa pinakasikat na tambalan noong dekada 70, na talagang iniyakan at minahal ng kanilang mga tagahanga, sila Nora Honor, at Tirso Cruz III, ay critically acclaimed actors. Sa katunayan, si Nora ang most nominated, at most awarded actress sa Philippine cinema, at may kanya-kanyang share si Tirso sa acting awards. Gayunpaman, bago sila naging mga award-winning aktor, sinimulan nila ang kanilang karera sa paggawa ng mga youth flicks at musical movies na kalaunan ay naging isang love team. Nag-hysterical ang mga tagahanga sa kanilang pag-awit habang matamis nilang pinagtitinginan ang isa't isa. Una silang pinagpares bilang magka-love team sa pelikulang Young Girl noong 1969. Ang pelikula ay naging matagumpay sa takilya, ito ang nagpasikat ng husto sa kanilang tambalan, isang love team na hindi akalain ng marami na ganong kapatok sa takilya. Ang Tower Records ay nagbigay kay Honor ng kanyang unang pagbibidahang papel kasama si Tirso Cruz III, ang The Musical Teenage Idols, ng Tower Productions, sa direksyon ni Artemio Marquez, ay ipinalabas noong ika-23 ng Setyembre taong 1969. Tuloy si Honor sa paggawa ng mga teeny bopper na pelikula kasama si Tirso Cruz III. Kilala sila bilang Guy at Phoebe sa kanilang mga tagahanga. Ang kanilang pinakamalaking pelikula, ang Guy at Phoebe, ay nanatili sa mga sinehan sa loob ng 6 na buwan, nagkaroon ng hindi pa naganap na record-breaking box office gross,
at napanood ng mahigit 4 na milyong Pilipino. Na-adjust para sa ticket price inflation, ang 8 million pesos gross ni Nagay at Peep noong 1971 ay katumbas ng 560 million pesos sa average na presyo ng ticket noong 2009. Natanggap niya ang kanyang unang Best Actress Award noong 1972 para sa kanyang pelikulang And God Smiled at Me mula sa Quezon City Film Festival. Una siyang hinirang bilang pinakamahusay na aktres sa FAMAS, Filipino Academy for Movies, Arts and Sciences, para sa A Gift of Love. Noong December 19, 1969, sa panahon ng koronasyon ni Nora bilang muse ng Sampaguita Family Club, binigyan siya ni Tirso ng isang manika, na Maria Leonora Teresa, na napaulat na naging pinakasikat na manika sa kasaysayan ng showbiz ng Pilipinas. Nora at Tirso ay patuloy na gumawa ng mga pelikula, ang My Blue Hawaii noong 1971, at marami pang iba, lahat ng ito ay matagumpay sa takilya. Naging matagumpay sa takilya ang reunion movie nila ng Regal Films, ang Till We Meet Again noong 1985, kaya napagdesisyonan ng mga producer na gumawa ng 2 pang pelikula, ang mga kwento ni Lola Basiang, at Can't Stop Loving You noong taon ding yun. The film Bilangin ang mga bituin sa langit was both critically acclaimed and successful at the box office. Sumikat ng husto ang Love Team, at buong pusong tinanggap ng masa. Noong kasagsagan nila bilang magka-love team, nakagawa sila ng kabuoang 14 na pelikula, karamihan sa kanila ay youth-oriented at themed, musical romances, at romantic comedies, na may ilang drama movies. Sila rin ang most traveled love team sa kasaysayan ng sinehan sa Pilipinas, na naglalakbay sa mga lugar tulad ng Japan, Hawaii at mainland USA para mag-shoot ng kanilang mga pelikula. Nagbago rin ang genre ng kanilang mga pelikula ng sumunod na mga taon. Mula sa mga youth flicks, hanggang sa mga seryosong pelikula, mula sa mga romantic comedy, hanggang sa mga award-winning na drama. Una nilang napanalunan ang kanilang acting trophies sa pelikulang And God Smiled at Me noong 1972. Gumawa rin si Nagay at Peep ng ilang long-playing album na magkasama na pawang mga smash hits at bestsellers. Ginawa nila ang Dream Come True album noong 1971, at Mahal noong 1978, parehong nasa ilalim ng label ng Vicor Music Corporation. Gumawa rin sila ng TV special, Nagay and Peep na napanood ng kanilang mga fans sa buong Pilipinas. Naging product endorser din ang mag-partner ng ilang local at international brands. Noong 1971, inendorso nila ang Philips Transmitter Radio. Ang huling pelikulang pinagsamahan ng Guy and Peep ay ang Pinakasalan Ko Ang Aking Kapatid noong 1977. Kalaunan, hindi na sila nakakagawa ng mga romantic comedy gaya ng dati. Si Honor ay naging isang Class A actress, na nanalo ng higit pang mga parangal sa lokal at internasyonal. Nagkaroon siya ng sariling mga palabas sa TV, napakaraming tagahanga na tinatawag na Noranians, ilang pag-endorso ng produkto, at naglabas ng daan-daang single, at 12 ng mga album, at maraming pelikula, na ginawa siyang pinakasikat na bituin sa lahat ng panahon. Napaka-phenomenal nito kaya tumaas ang kasikatan ni Honor sa superstardom, at binigyan siya ng mga tao ng moniker na Superstar, dahil siya lang ang actress na umabot sa ganoong katayuan sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Nakapares din ni Honor ang ilang mga batang dramatic actor sa mga sumunod na taon, kabilang sina Christopher De Leon, Bembo Rocco, Philip Salvador, Matt Renilo III, at maging ang mga malalaking bituin tulad nina Fernando Poe Jr., Dolphy, at ngayon ay dating presidente ng Pilipinas na si Joseph Estrada. Sa kabilang banda, gumawa rin ng pangalan si Tirso Cruz III sa industriya. Nag-record siya ng ilang album ng LP, at gumawa ng ilang pelikula, ngunit hindi ito sapat para mapantayan ang kasikatan ni Honor. Sa bandang huli, gumawa si Tirso ng ilang mga pelikula bilang isang kontrabida. Ilang taon nang naghiwalay ang magka-love team na sina Guy at Peep, ngunit nanatili silang magkaibigan, at wala sa kanilang mga tagahanga ang nakalimutan ang magka-love team, na umaasang balang araw ay gagawa sila ng isang reunion movie na magkasama. Noong 2013, inanunsyo ng TV5 na magkakaroon ng reunion TV series para kina Guy at Peep. Ang pamagat ng palabas ay When I Fall in Love. Ang palabas ay idinirect ni Joel Lamangan, at ipinalabas noong February 11, 2014, bilang handog sa Araw ng Mga Puso ng TV5.
Ang When I Fall in Love ay pinagbidahan ni Guy at Pete. Guy and Pete, Guy and Pete, two young lovers born to shower joy to every girl and boy. Guy and Pete, Guy and Pete, even though the years may go, your love for them will surely grow. Their loving kindness is the thing that money can't buy. The people love them when they're hurt, so many cry. I pray. Dumaan man ang maraming taon, hindi mawawala sa Philippine history, ang naging ambag ng kasikatan nila Nora Honor at Tirso Cruz III, sa love team na, Guy and Pete. Isa ka ba sa fans ng Guy and Pete? Ano ang naaalala mo sa kanilang kwento? Paki-comment sa comment section sa baba mga ka-info, at maraming salamat sa muling panunood hanggang sa dulo ng ating video.